Patay ang isang kandidato ng Mr. Cagayan de Oro City 2023 matapos itong barilin kagabi ng hindi pa nakikilalang sospek sa 13th Street, Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City. Kinilala ang biktima na si Adrian Rovic Fornillos, 23 anyos at isang graduating civil engineer students ng Lyceum de Cagayan University. Salmo 82:3-4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. 9 ng Mayo, taong kasalukuyan. Isang video ang kumakalat sa social media kung saan ang mga tao ay nagpahayag ng kanilang pakikiramay sa kaanak ng biktima dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Ngunit ilang buwan matapos ang insidente ay napuno ng panghuhusga ang babae dahil sa samot-saring issue na kumalat at lumabas. Ang kasong ito'y naging usap-usapan at tunay na pinagpiestahan ng mga tao. Sabay-sabay nating alamin ang buhay ni Adrian Rovic Fornillos at alamin natin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya sa pagpapatuloy at pagsubaybay sa mga susunod na bahagi ng ating istorya. Si Adrian ay ipinanganak noong ika-26 ng Abril taong 1999. Ang kanyang pamilya ay residente ng Barangay Lapasan, Cagayan de Oro. Ayon sa kanyang mga magulang, si Adrian ay isang mabuting anak, kwelang kapatid, at kung bibisitahin ang kanyang mga account sa ilang social media sites, malalaman mo na siya ay isang matalino, palakaibigan at mahilig sa sports, partikular na sa larong basketball. Sa edad na 19 na taong gulang, sinasabing pinasok nito ang mundo ng patimpalak katulad ng mundo ng pageant at nang tumapak siya sa kolehiyo, hinirang siyang Mr. Liceo University Games 2019. Dagdag pa ng mga nakakakilala sa kanya, hindi lamang sa pageant at academics ang pinagtutuunan ng pansin ng lalaki dahil noong ika-24 ng Agosto taong 2019, buong galak nitong ibinahagi sa mga tao sa social media ang karelasyon nito, ang kapwa niyang estudyante na si Johnny Linel Orog. Si Johnny ay sinasabing hindi na bago sa mundo ng pageant dahil sumasali rin ito sa mga ganitong klase ng mga patimpalak. Sinasabi rin na ang kauna-unahang pageant na sinalihan nito ay ang Miss Teen CDO noong taong 2013 at sa edad na 14 na taong gulang ay nasungkit nito ang ika-4 na pwesto. Mula umano noon ay hindi na ito tumigil sa pagsali sa iba't ibang kompetisyon at ang pagtsatsaga niyang ito'y nagbunga dahil noong 2014 ay iba't ibang mga titulo ang kanyang nasungkit at nakabilang din ito sa top 5 candidates ng preliminary screening ng Mutya ng Pilipinas sa Northern Region Screening sa kaparehang taon. Bukod sa pagsali sa mga patimpalak, tumatanggap din ito ng mga modeling gigs sa iba't ibang mga photographer at 3 buwan matapos isapubliko ng dalawa ang kanilang relasyon ay nagbiyahe ang mga ito sa Davao upang bumisita sa isang museum. Ang relasyon ng dalawa ay tanggap ng kanilang mga pamilya dahil madalas itong magkasama sa ilang mahahalagang okasyon. Habang sila ay nasa kolehiyo, silang dalawa ay naging online seller din na nagbebenta ng iba't ibang mga t-shirt. Noong nakaraang taon nga lang ay sunod-sunod ang kasiyahan na kanilang ibinabahagi sa social media, katulad na lamang ng pagdiriwang nila ng kanilang ika-3 taon sa relasyon. Agosto taong 2022, ibinahagi nila na nakabili sila ng isang motor dahil sa kanilang sipag at diskarte. Naghahanda rin si Adrian ng mga panahong iyon para sa pagsali sa Mr. Cagayan 2023. Sa dami ng mga bagay na ginagawa ni Adrian, hindi nito nakalimutan si Johnny na pasalamatan dahil hindi siya nito nagawang iwan sa hirap man o ginhawa. Taong 2023, ang kanyang pamilya ay nakaramdam ng labis na pananabik dahil nais ng mga ito na masungkit ng lalaki ang titulong Mr. Cagayan de Oro 2023.
Nakatakda na rin itong magtapos sa kurso nitong Civil Engineering sa Liceo de Cagayan University. Ngunit ang lahat ng mga pangarap na ito ay nagtapos noong gabi ng ika-9 ng Mayo 2023, kung saan pagkatapos magtungo sa gym ay nagtungo ito sa bahay ng kanyang trainer upang mag-ensayo. Ngunit nang siya ay makarating sa labas ng bahay ng trainer ay isang lalaki ang umano'y lumapit at tumabi rito. Inutusan siya nitong tanggalin ang kanyang helmet at matapos iyon ay bigla na lamang itong binaril sa ulo. Batay sa isang video na nakuha ng isang saksi, si Adrian ay binuhat ng 3 kalalakihan at nagawa pa rin umano itong isugod sa Northern Mindanao Medical Center. Ngunit dahil sa tindi ng natamo nitong tama ay hindi na rin ito nagawa pang maisalba at alas 12:30 ay idineklarang wala na itong buhay. Agad na kumalat sa internet ang balita at ang unang anggulong tiningnan ay ang kaugnayan ng biktima sa pageant, kung saan sinasabi na pinaslang ito upang matanggal umano ito sa pagiging kandidato sa patimpala. Ang pamilya naman ni Adrian, lalo na ang ama nito, ay nagduda dahil wala umano itong alam na nagbabanta sa buhay ng anak. 2 araw matapos ang insidente, ang kanyang kasintahan na si Johnny naman ay dinaan sa social media ang pagdadalamhati, kung saan ibinahagi nito ang larawan ng tattoo na ipinalagay niya kung saan nakasulat ang pangalan ni Adrian kasama ang initial nito at ang petsa kung kailan sila naging magkarelasyon, at ito'y umani ng napakaraming komento kaugnay ng pakikiramay ng mga tao. 1 linggo matapos ang pagpanaw ni Adrian, sinabi ni Johnny na hindi deserve ng kanyang nobyo ang nangyari. Ayon naman sa mga investigador, bumuo sila ng track team upang hanapin ang mga suspect at sinasabi nga nila na may kinalaman ang kompetisyon at dinagdag din nila na ang mga nangyari ay planado talaga. Nang araw ring iyon, ayon kay City Vice Mayor Jocelyn Rodriguez, ipinahayag niya na umasa siya na mareresolba ang kaso. Ang ama naman ni Adrian na si Noy ay nagpaunlak din ng panayam, kung saan sinabi nito na hindi ang kompetisyon ang dahilan ng mga pangyayari. Gayunpaman ay pinapaubaya nila sa mga kapulisan ang investigasyon. Hindi nagtagal ay inanunsyo ng kapulisan na nasa kamay na nila ang kopya ng CCTV kung saan nakita ang mga suspect na nakasakay sa tinatawag na bao-bao bago mangyari ang pamamaril. Ito rin umano ang sasakyan na ginamit ng mga suspect upang makaalis o makatakas sa pinangyarihan ng insidente. Nagkaroon man ng kopya ang CCTV, ito naman ay malabo, kaya naman noong ika-12 ng Mayo, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Evan Vinas na wala silang kakayahan na mapalinaw ang video, kaya naman binigay nila ito sa PNP Anti-Cybercrime Unit upang makapagpagawa ng sketch na tutulong upang matukoy ang bumaril sa biktima. Ika-16 ng Mayo naman, ibinahagi ni Lieutenant Colonel Evan na nakapag-interview na sila ng ilang mga testigo at meron na silang mga detalye na makatutulong sa investigasyon. Humingi rin sila ng tulong sa publiko upang mahanap ang nasabing bao-bao. Ika-28 ng Mayo naman ay bumuhos ang emosyon sa libing ng biktima. Ika-9 ng Hulyo, 2 buwan makalipas ang insidente, si Police Lieutenant Colonel Ivan Vinas ay nagpaunlak muli ng panayam kung saan pinahayag nito na ang anggulo kaugnay sa patimpala ay ibinasura na nila dahil ang totoo umanong rason sa pagkawala ng biktima ay dahil sa crime of passion. Sinabi niya na gamit ang mga pahayag ng mga testigo ay nakasuhan na nila ang 3 mga tao kasama ang mastermind sa kaso. Hindi niya binigay ang pangalan ng mga suspect, ngunit sinabi niya na tahimik na tumatakbo ang kaso. Ang mga tao umano ay nakontento sa ginawang investigasyon ng mga otoridad at kahit ang pamilya at kasintahan ni Adrian ay tahimik lamang din, kahit paman madalas itong magbahagi ng mga tungkol sa lalaki.
Ika-26 ng Hulyo, si Johnny ay nagmarcha kasama ang iba pa nitong mga batchmate at dala nito ang larawan ni Adrian at ang mga taong nakakita naman nito ay humanga dahil umano sa tindi ng pagmamahal nito sa binata. 3 buwan makalipas ang pagpaslang kay Adrian, ilang screenshot naman ang kumalat sa social media na naging dahilan upang ang mga paghanga kay Johnny dahil umano sa pagmamahal nito ay napalitan ng pagkamuhi. Ang mga nasabing screenshot ay usapan sa pagitan ni Johnny at isa sa kanyang mga kaibigan. Dito nakalagay na si Johnny ay may ibang lalaki at ang nasabing lalaki ay mayroong 5 anak at hiwalay na sa asawa. Ang labis pang ikinagulat ng marami ay ang lalaki ay isa umanong pastor at ang dalaway magkarelasyon na ng 5 taon, kung saan nangangahulugan itong nauna niyang makarelasyon ang pastor bago pa man niya makilala si Adrian. Kumalat din sa internet na ang pastor ay nagpapaaral kay Johnny at ibinahagi rin ito na nakatanggap ito ng bulaklak at isang bag na nagkakahalaga ng 24,000 pesos mula sa pastor. Sa kumalat ding screenshot ay kita na ineengganyo pa nito ang kaibigan na humanap din ng sugar daddy. Kaya naman, labis na nagulat ang mga tao, lalo na nang malaman nila na ang pastor na karelasyon ni Johnny ay ang pastor din na nagdasal sa burol ni Adrian na nakita mismo na ibinahagi ng ama ni Adrian. Dahil sa mga kumalat ng screenshot, maraming spekulasyon ang lumabas kaugnay na ang sabi-sabi na ang pera umanong ginamit sa pagbili ng motor ay galing sa pastor at ang dahilan ng pagtatapos nito sa pag-aaral ay dahil din sa sustento nito. Ang sinasabing pastor ay nagngangalang Denver Andales na 51 taong gulang. Ito ay isa sa mga pastor sa Lapasan Baptist Church na tinaguri ang largest Baptist church sa Mindanao. Bukod pa rito, sinasabi na mayroon itong koneksyon sa mga maimpluwensyang tao kabilang na sina House Speaker Martin Romualdez. Sinasabing 16 na taong gulang pa lamang ito ay nag-uumpisa na itong mangaral. Taong 2022, si Andales ay tumakbo bilang konsehal, ngunit hindi ito nanalo. Si Andales ay isang pamilyadong tao at taong 2021 nga lang ay pinagdiwang nito ang kanilang ika-25 taon bilang mag-asawa. Ika-11 ng Agosto, humarap si Andales sa panayam at sinabi nito na hindi siya sugar daddy ni Johnny at sinabi rin niya na inutusan na niya ang kanyang legal team upang hanapin ang unang nagkalat ng mga alegasyon at handa rin siyang kasuhan ang mga taong iyon. Dagdag pa niya, ang mga kalaban niya sa politika ang nagpapakalat ng mga ito upang dungisan ang pangalan niya. Dagdag pa niya, kontento siya sa kanyang asawa. Sa kabila naman nito, hindi pa rin tumigil ang madla na pag-usapan ang issue. Ika-6 na Setyembre taong 2023, si Andales at 3 pang suspect ay sinampahan ng kasong murder. Nagpadala sila ng sabina sa pastor upang sagutin ang mga investigador. Ayon sa pamilya ng biktima, masaya sila sa investigasyon dahil makakamit nila ang hustisya. Nang mapalinaw naman ang kuha ng CCTV, natukoy na ang bumaril kay Adrian ay ang driver ni Andales. Dahil sa salaysay rin ni Johnny, mabilis na umusad ang kaso at binahagi rin ito na batid niya ang banta sa buhay ng kasintahan dahil isang araw bago ang insidente ay nagkita sila ng pastor kung saan ay pinapili siya nito. Ika-16 ng Agosto, inaresto ng otoridad si Andales at ang driver nito na si Nono. Sa kasalukuyan, nakapiit na ang mga sospek dahil sa ginawa ng mga ito na krimen. Sa kabila ng insidente, marami nagsasabi na si Johnny ay dapat makasuhan din. Ngunit gayunpaman, malaki ang naging tulong nito upang maresolba ang kaso, kaya naman pinoprotektahan ito ng otoridad. Sa kaso ng biktima, ipinakita na wala talagang kasalanan ito at ang galit ng pastor sa naging desisyon ni Johnny ang dahilan kung bakit nagawa nito ang krimen. Love triangle o crime of passion.
Anuman ang dahilan ng suspect, hindi pa rin ito rason upang kumitil ng buhay ng isang tao. Kaya naman, ang parusay nararapat lamang sa kanila dahil hindi naman na maibabalik pa ang buhay na nawala na. So ngayon, alam mo na ha.